Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer: ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng propesyonal na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Pagod ka na ba sa madalas na paghihi tuwing gabi? Bawat oras, bawat paggising para umihi, hindi ba nakakawala ng antok at nakakaapekto sa tulog mo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang nocturia, ang madalas na pag-ihi sa gabi na sumisira sa iyong tulog at maaaring magkaroon ng mas malalim na epekto sa iyong kalusugan. Hindi lang ito simpleng kondisyon dahil kapag napabayaan, maaaring magdulot ito ng malubhang problema. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo hindi lamang ang karaniwang sanhi ng nocturia, kundi pati na rin ang isa sa mga madalas na hindi napapansin na sanhi nito. Ang maganda dito, may mga solusyon tayo na simple lang, abot kaya, at tiyak na makakatulong sa iyo. Kaya't manatili ka at tapusin ang video na ito. Ano nga ba ang nocturia? Una, ano ba talaga ang nocturia? Ito ay isang kondisyon kung saan nagigising ka ng ilang beses sa gabi dahil kailangan mong umihi. Normal lang ba ito? Maraming doktor ang magsasabi na habang tumatanda ka, natural na mas madalas kang magising para umihi. Pero bakit nga ba ganito? Kung naghahanap ka ng mga sagot online, malamang na makikita mo ang mga website ng Cleveland Clinic, WebMD at Medline Plus. Pare-pareho ang kanilang sinasabi. Normal lang daw ang nocturia habang tayo ay tumatanda. Pero, normal nga ba ito? O isa itong indikasyon ng isang mas malalim na problema sa kalusugan na dapat nating bigyan ng pansin? Kadalasan, ang mga rekomendasyon ay umiikot sa pag-inom ng synthetic na gamot para gamutin ang nocturia. Pero minsan, pinapayuhan ka rin ng mga alternatibong remedyo tulad ng paggamit ng herbal supplements. Ang problema, kadalasan ay hindi nila pinapahalagahan ang mga herbal na remedyo. Sinasabing walang sapat na ebidensya o delikado dahil hindi nire-regulate ng FDA. Samantalang sinasabi naman nila na ligtas at epektibo ang mga synthetic na gamot dahil nire-regulate ito ng FDA. Pero, totoo nga ba na ligtas ang mga synthetic na gamot? Synthetic na gamot, ligtas ba talaga? Isipin mo ito. Noong 2011, isang pag-aaral ang nagsiwalat na may 2.1 milyong malulubhang pinsala at 128,000 pagkamatay sa US. Bawat taon na dulot ng mga reaksyon mula sa mga synthetic na gamot. Pero tandaan, ang mga gamot na ito ay sinasabing ligtas at FDA approved. Hindi sa sinisiraan natin ang mga gamot, ngunit gusto kong itanong sa iyo, gaano kadalas ka nakarinig na may taong namatay o nagkasakit ng malubha dahil sa paggamit ng halamang gamot? Di ba't mas madalas nating marinig ang masamang epekto ng synthetic na gamot kaysa sa mga alternatibong solusyon? Kaya kung ikaw ay naghahanap ng ligtas at epektibong solusyon sa nocturia, hindi ba't maganda rin na tingnan ang natural at mas abot kayang mga remedyo? Ano nga ba ang karaniwang sanhi ng nocturia? Kapag pag-uusapan natin ang nocturia, kadalasang iniisip ng mainstream na sanhi ito ng mga kondisyon tulad ng urinary tract infection, kidney infection, o paglaki ng prostate para sa mga lalaki. Habang posible ang mga ito, may isang mahalagang bagay na madalas na hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ang papel ng iyong kidney at pantog sa pagproseso ng dugo at paglikha ng ihi. Ang ating mga kidney ay nagsisilbing filter na nag-aalis ng mga toxins at sobrang likido mula sa ating dugo. Pero kapag masyadong mataas ang level ng asukal sa dugo,
isang kondisyon na karaniwan sa mga taong may diabetes. Hinihila ng asukal ang tubig palabas ng katawan na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi, kahit hindi puno ang pantog. Ang tawag dito ay osmotic diuresis, isang kondisyon kung saan sobrang dami ng tubig at asukal ang inilalabas ng katawan sa ihi. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga taong may diabetes ay madalas na nagigising sa gabi para umihi. Paano nakakaapekto ang nocturia sa mga Pilipino? Dito sa Pilipinas, napakaraming kababayan natin ang apektado ng mga kondisyon tulad ng diabetes, alta presyon, obesity, at sleep apnea, mga sakit na pwedeng magdulot ng nocturia. Alam mo ba na ang mga taong may diabetes ay may 49% na mas mataas na panganib na magkaroon ng nocturia? At ang mga may obesity, mas mataas pa sa 200% ang posibilidad na magkaroon ng nocturia. Para naman sa mga may sleep apnea, ang kakulangan ng oxygen na dulot nito ay nagpapataas ng blood pressure, na nagiging sanhi ng mas malalang nocturia. Ang sleep apnea ay isang underrated na sanhi ng nocturia na bihirang napapansin. Kung madalas kang humilik o napupuyat dahil sa hirap huminga, maaaring sleep apnea ang sanhi ng iyong problema. Kaya, huwag baliwalain ito dahil maraming Pilipino ang hindi aware sa koneksyon nito sa madalas na pag-ihi sa gabi. Ano ang ugat ang problema? Pero ano nga ba ang pinaka-pinagmumula ng lahat ng ito? Ang sagot, insulin resistance. Ang insulin resistance ay isang kondisyon kung saan ang katawan mo ay hindi na gaanong tumutugon sa insulin, kaya't hindi nagagamit ng maayos ang asukal sa iyong dugo. Isa itong pangunahing sanhi ng diabetes, obesity, at maging ng hypertension, mga kondisyon na direktang konektado sa nocturia. At ang maganda dito, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para malunasan ang insulin resistance. Sa Pilipinas, hindi natin kailangan ng mamahaling synthetic na gamot para gamutin ito. Alam mo ba, pwedeng magbago ang lahat sa pamamagitan lamang ng tamang pag-aayuno at pagbabawas ng carbohydrates? Narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin upang matulungan ang iyong sarili. Number 1. Huwag nang magmeryenda sa gabi. Ang intermittent fasting ay isang napakagandang paraan upang labanan ang insulin resistance. Hindi mo kailangang bawasan ang iyong calories, basta't bawasan mo lang ang dami ng beses na kumakain ka sa isang araw. Kung hindi mo kailangan kumain ng late night snacks, mas magiging maayos ang iyong blood sugar levels. Number 2, bawasan ang carbohydrates. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa carbs tulad ng kanin, tinapay, at matatamis. Limitahan ito sa mas mababa sa 30 grams kada araw. Subukan mo at makikita mo ang pagbabago sa iyong energy levels at sa iyong tulog. Number 3. Apple cider vinegar. Alam mo ba na ang pag-inom ng apple cider vinegar bago kumain ay makakatulong sa pag-regulate ng blood sugar? Subukan mong uminom ng 1 to 2 tablespoons ng apple cider vinegar diluted in water bago kumain, at makakatulong ito na hindi tumaas ang blood sugar mo. Number 4. Regular na ehersisyo. Hindi mo kailangan ng mabigat na workout. Simpleng lakad o pagtakbo sa umaga ay sapat na upang tulungan ang iyong katawan na maging mas sensitibo sa insulin. Bukod pa dito, nakakatulong ito sa pag-improve ng blood circulation at pag-regulate ng hormones na nakakaapekto sa iyong kidney function. Number 5. Matulog ng sapat. Ang kulang sa tulog ay may direktang epekto sa blood sugar regulation at insulin sensitivity. Kaya't mahalaga ang consistent at sapat na tulog upang maiwasan ang madalas na paggising para umihi. Para sa mga kababayan natin, mga kababayan, ang tamang pagkain at pamumuhay ay napakalaking bagay. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling synthetic na gamot para mapabuti ang kalusugan mo. Sa simpleng intermittent fasting, pagbabawas ng carbohydrates, at mga natural na remedyo, maaari mo nang makita ang pagbabago.
Simulan mo na ngayon ang pagbabago at makikita mo ang resulta. Isang gabi ng mahimbing na tulog, nang walang madalas na paggising para umihi. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang pagkonsulta sa doktor, lalo na kung hindi humuhupa ang iyong sintomas o lumalala pa ang nokturya. Ang iyong doktor ay makakapagbigay ng tamang payo batay sa iyong kalagayan at makakatulong sa iyo na masiguro ang iyong kalusugan sa pangmatagalan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.